Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong kalahati ng taon ng year 2025. January, February, March, April, May, June 2025. Hinati ko kasi masyado siyang mahaba. Okay? And then, isa-separate ko din when it comes to your money, sa career, ganyan. No? Siyempre, kung lalabas dito, sasabihin ko pa rin. Tingnan natin. Maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat po sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Sagittarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Pag hindi nag-resonate at hindi man nangyari sayo, ibig sabihin hindi mo energy ang ating nakukuha. Okay? Pag hindi naman nyo alam ang vice versa at ang general reading is i-research nyo. Kunin mo lang ang sa iyo. Salamat sa mga nagpa-personal reading. Para kay Sagittarius, January 2025. Show me, show me, show me, show me. Sagittarius, January 2025. Seven of Cups. Ano po ang February ni Sagittarius? Please show me. February 2025. Four of Coin. Ano naman ang kanyang March? March 2025. Sagittarius. Okay. A universe, parang nakikiusap. A universe, ano naman ang kanyang April? Please show me. Sagittarius in April 2025. Death of Coin. By May po, universe. By the May. Page of Coin. Universe, eto na. Eto na ang June. Ni Sagittarius. June 2025. Ano po ang posibleng maganap kay Sagittarius? The Judgment. And we have the Three of Coin. Okay. Tingnan natin ang iyong Seven of Cups. January. Please show me para kay Sagittarius. Pag naiinip kayo, bahala kayo. Kayo na bahala dyan. Kayo na bahala dyan. Eh, di nainip kayo. Diba? Wala na ako magagawa dyan. Gumawa kayo ng paraan. Four of Coin. Ay, maraming salamat pala kay EMZ Vlog. Yan. Maraming salamat. Always. Four of Coin. Bakit? Tingnan natin ang iyong February 2025. Hello? Blessing and the loss. Tingnan natin. May ibig sabihin yan. Alam ko na naman. Pero, syempre, kukuha pa rin tayo ng tarot. Kasi, syempre, maraming mga gaganap sa'yo in 1 month, diba? Bakit 8 of Cups? Ang March ni Sagittarius. The death. There's a loss and there's a death. Universe, bakit? Ay, April. Pwede April ni Sagittarius 2025. Please show me. Commitment. Ang May 2025 ni Sagittarius. Please show me. Stubbornness. And ang iyong June. This is your angel, ano? Sa nakita ko dito. June. June and June and June.
2025. So, we have the promise. And we have the merit making. Magkatugma nga siya. Tingnan natin. Mukha nag-aaway yung mga anak ko. Universe Pocket, 7 of Cups. Please show me. We have the 2 of Wands. Kuha pa tayo para mas marami kang malaman by the January. Wala, saan na yun? Nag-aaway ng mga kapatid. The 2 and the 2, oh. Kailangan magkakatugma. Ano ba yun? And we have the Devil. Ay, blue ka. The High Priestess. Okay. By the January, ang nakikita ko dito is may mga deception or maaaring handun yung magpipretend ka. Halimbawa, magpipretend ka na masaya, na okay ka, pero hindi. Andito yung sitwasyon na may mga paplanuhin ka, pero or hihintayin. Or may mga didesisyonan ka na hindi mo agad madidesisyonan, no? Nandito yung sitwasyon na may mga iisipin ka, kung you have a choices in life, magkakaroon ng choices. Halimbawa, gusto mo na umalis sa trabaho mo, or may mga gusto kang gawin, o may mga gusto kang desisyonan. Pero, nakikita ko dito is parang hindi ka agad makakapag-desisyon dito. Sa nakikita ko dito, maaaring magulo yung utak mo, ganyan. Kumaga, you need to trust more to your intuition with the January, no? To make a decisions right. Siyempre, patient to make a choices. Huwag ka magmadali, no? Andito rin yung situation na may mga magkakadoubt ka mismo sa mga plano mo, o kaya sa mga didesisyonan mo, o kaya sa sarili mo, no? Andito rin yung sitwasyon na makakaramdam ka ng takot, or nandito yung sitwasyon na a choices na if you want to crossroad o hindi. Ang dami mong choices actually. Ganyan. Para handun din yung takot which comes unknown if ever na ito is gawin ko. Anong mangyayari? Ganyan. Nandun ka sa thinking for something. Ganyan. Ako nakita. Parang you still stuck sa January. Sa nakita ko dito. Parang may stuck ka pa rin sa isang sitwasyon. Pero handun ka pa rin sa paghihintay ng mga tamang panahon or tamang pagkakataon. No, may mga sitwasyon na i-analyze mo, may mga sitwasyon na ipaprogress mo, may mga sitwasyon na maaari magtithink ka for your strategizing, ganyan. Mga pagpaplano to. Pagpaplano and decision making. Parang din ka sitwasyon na you don't know how to proceed. Magte-take action na ba ako o hindi? Parang stay ba ako o magugo ako? Mga ganyan. Magpipretend ka na wala kang, parang you pretending na wala kang iniisip, na nahihirapan ka, ganyan, by the January. And also, andito yung sitwasyon na parang pipilitin mo yung sarili mo sa isang bagay na kahit hindi ka na totally good, no? Alam sa trabaho mo, hindi ka na talaga masaya, ganyan. O kaya sa relasyon mo, hindi ka na talaga masaya. Ganun. Ang dami mong iisipin eh. Magde-daydream ka, magpapantasizing ka, may mga wishful thinking ka by the January, ganyan. Nakita ko dito. Pipilitin mo makarecover by the January sa iyong sitwasyon. Pero nandun yung lungkot, ganyan. Nandun yung pagkalito. Tingnan natin ang iyong February. Lumabas talaga siya. After po, and then, ang daming sinagot sa akin. We have the Magician, oh. Okay. Okay. Sabihin, meron ng action, ano? Ako nakikita sa'yo. May a-actionan ka raw.
Ibig sabihin, by the June, sorry. By the February, ang nakikita ko sa'yo is merong isang bagay sa'yo. Kasi we have also the blessing and the loss, diba? Parang may isang syempre, there's a sadness, no? May sorrow, ako nakikita dito. May lungkot, ako nakikita dito. Meron daw isang bagay sa buhay mo na ilelet go mo, no? O may ilelet go ka ng isang bagay na parang matagal mo nang hindi kayang pakawalan dito. Kasi, parang may mag-move forward ka sa plano mo. Ganun, sa nakita ko dito. Kaya maaring, kung halimbawa sa trabaho mo, di ba? You will decide to let go yung trabaho mo kasi hindi ka na masaya. Kasi handun yung burden. O kaya karelasyon yan. O kaya sa sitwasyon mo, ganyan. Halimbawa, sa sadness, sobra kang nasasad. May mga sitwasyon na hanggang ngayon, kim mo pa. Kumbaga, ilelet go mo na yun. Ganyan. May mga ilelet go ka. By this February, sa nakikita ko dito, na dati is hindi mo kayang ilet go, para mag-move on ka actually dito. Pero, handun yung situation na, syempre, dadaan ka pa rin dun sa medyo magulo isip mo, kailangan ba, dapat ba, pero mayroong let go. Let go, ganyan. And also, yung iba naman sa inyo, because of the letting go, there's a blessing. Kumbaga, may blessing din na darating sa inyo. Kumbaga, pag may nilet go ka na, kumbaga, halimbawa, ang lungkot-lungkot ko, 2024 ang lungkot ko, pero by the February, ay nako, bakit ba ako napapakatanga ba't ako magmumukmuk, kumbaga ganyan. Ibig sabihin, makaka-recover ka dun. Diba? Kasi ilelet ko mo siya. Ganyan. And also, sa nakita ko dito is, maaring there's a blessing, sa iba sa inyo there's a blessing, ako na nakikita dito na maaring isi-share mo sa isang tao, or may tao na mag-share sa'yo ng blessing. Ganyan. And yung iba naman dito is may tutulungan ka or tutulungan mo, ganyan. Kumbaga, yung blessing na yung itutulong mo ata, or vice versa tayo, no? And also, pag-iisip, by the February, may mga pag-iisipan ka kasi. Yan. Dito pala, mag-iisip ka na. Dito, pagtitiis to. Dito, pagtitiis sa January. Dito, is thinking to letting go with something. Ganyan. Tapos, may mga burden din, sa nakita ko dito. When it comes to a loss, ibig sabihin, is maaring loss of job, loss of mahal sa buhay, o loss of something loss. Halimbawa, may mga mawawalang mga bagay na mahalaga sa'yo. Halimbawa, nawala yung wallet mo, nawala yung cellphone mo, ganyan, nawala yung ganito. Also, nakita ko rin dito is wag naman sana. Wag naman sana, no? Pero may blessing kasi. Maaring iba sa inyo is meron kayong mga ipon na maaring lumabas sa nakikita dito, O kaya naman, yung iba is may mga nakaw. Maaring manakaw, magastos. Ganyan. Para magbibigay ka ng effort and hard work to letting go with something. Dito, sa nakita ko dito. Pero may blessing ka, Kasi we have the magician. Ibig sabihin is, merong mangyayari sa'yo na new beginning. Yan. Parang nandun ka na sa ready ka na. Kumbaga, nagkaroon ka ng progressing Sa mga 2024 pa lang, kumbaga, na-progress mo na yung mga bagay na yun, di ba? Kumbaga, nagkaroon ka ng preparation. And then, baka maaring February, nag-iisip ka na i-let go yun. Sa nakita ko dito. Kasi by the, March kasi is, aalis ka na doon sa sitwasyon na yun na hindi ka na masaya. Yeah, kasi we have the death. Kumbaga, there's an ending. Kumbaga, mag-move forward ka na talaga sa iyong mga plano this time. Tingnan natin. Lovers. After Eight of Swords. And the Wands. And the Fool. Diba? Sabi ko sa'yo And there is Eight of Swords. Diba? Ito na nga.
Andito ka na sa ano mo, sa by the March, ang nakikita ko sa'yo, may isang sitwasyon sa'yo na aalis ka na. Ganyan. Ganyan. Maybe, iba sa inyo, you have a travel, o kaya, andito yung sitwasyon sa inyo na may isang sitwasyon na more on disappointment, more on sadness, at hindi ka masaya na maaaring aalisin mo na yon, no? So nakita ko, parang i-release mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi ka na masaya. Maaring sa lovers, maaring sa sadness, maaring sa trabaho mo, ganyan. Kumbaga, dito rin yung um, escaping with something or i-withdraw mo yung mga bagay na yon na hindi nakakagood sa'yo, na hindi nakakagood sa health mo, o hindi nakakagood sa situation mo, yung hindi nakakatulong sa'yo. Kumbaga, tatahak ka ng bagong journey o tatahak ka ng bagong path sa buhay mo. Magtatry ka ng another path sa buhay mo. Ganun. Kumbaga, magkakaroon ka ng resetting. Ganyan. I-reset mo yung lahat. Decisions mo, lovers mo, trabaho mo, o kaya mas magiging matalino ka na, mga ganun. O kaya, andito ka na sa mag-start ka, kumbaga magkakaroon ka ng mental clarity by the March, yung mga gagawin ka na bago. Ganyan. New project, new job, new idea, may mga bagong decision making, may mga sitwasyon na may inspire ka, may mga sitwasyon na magko-concentrate ka, may mga sitwasyon na nagtataha ka na sa iyong achievement, ganyan. May mga sitwasyon na aalis ka, na i-end mo. Lalo na yung bigat na nararamdaman mo, yan, i-end mo siya. Very good yung ano. There's a victory and success ako nakikita sa iyo. By the April. And then, thank you. I have the Four of Wands. Karuktong siya. Oy, Ten of Pentacle! Congrats! Okay, ang ganda oh. Saan nakikita ko sa'yo dito? Yes, dito by the April, there's a new commitment. Ako nakikita sa'yo, no? Siguro, new commitment in new job, new work, relationship, ganyan. Parang parang a commitment with it comes to your successful, no? Sa nakita ko dito. Kasi, ang nakikita ko sa'yo dito is, may isang bagay sa'yo. Maaring iba dito is there's a breakup or may mga bagay dito na hindi compatible sa'yo. Kasi dito pa lang, di ba, may hindi compatible sa'yo na maaring i-let go mo na. Aalis ka dun. Parang there's a breakup either to your relationship or to a work na alam mo parang hindi ka na good, hindi compatible sa'yo yung work na yun, ganyan. O kaya sa mga tao na friendship mo, mga kasama mo sa trabaho, yung kapamilya mo, ganyan. No, parang dun ka na sa sitwasyon na isi-separate mo yung sarili mo for your happiness, no? Sa nakita ko dito. For your success, for your achievement, ganyan. Mas mag-focus ka dun sa new beginning in your life. Parang nandito na yung mas more ibabalyo yung sarili mo, mas more ibabalyo mo yung mga tao na mahalaga sa'yo, yung pinapahalagahan ka, ganyan. And also, maaaring makaka-receive ka rin dito ng advice with someone or ikaw ang mag-a-advise sa nakita ko dito. And dito rin is marami ka raw, actually, may mga gagawin ka pa nga ditong evaluation eh. Siguro i-evaluate mo yung mga tao na alin yung gusto mong i-release, ganyan. Ano yung mga sitwasyon na gusto mong alisin, ganyan. Ano yung mga sitwasyon na hindi compatible sa'yo. Ano yung mga sitwasyon na wala ka ng trust. O kaya yung mga sitwasyon na walang harmony. Yung mga sitwasyon na ginagamit ka lang. Ganyan. Parang nahandun ka na sa sitwasyon mo na you're entering to a new world. Ganyan. Ang ganda oh. Ang ganda doon. O nga, ang ganda nga. Ano ka ba? And then, it's more on it's successful, no? Kasi dito pa lang, magsasuccess ka na. Dito, medyo may sadness or burden. Pero, nakita ko is mag-move on ka. Dito is, it's more. Parang,
parang you will enjoy the fruit of your labor and success dahil napagdaanan mo yung hirap na to. 1, 2, 3. Sabi ko, ay, para makakahinga ka na. Ay, salamat naman. This time, I will focus to my stability. Pupukusan ko na yung mga tao na mahalaga sa akin. Pupukusan ko na, alisin ko na to. Ayoko na nito. Ganyan. Kung ganun ka na. As in, ganun ka na. Wala akong tiwala dito. Ganyan. Marami ka nang gagawin na marami ka nang ipa-priorities, marami ka nang gagawing task, marami ka nang i-evaluate, ganyan. Yung mga adoption, actually, may mga assessment kang gagawin, yan. Kumbaga, handito na yung finding peace mo this time sa nakita ko dito. Ganda oh. Kumbaga, kung hindi ka aalis dun sa isang relationship, maaring o sa trabaho mo, handoon sa mag-change ka ng mga decisions making, ganyan. Doon kasi decision making, decision system, ganyan. Decision rules, ganyan. I-change mo na i-change yun. Kung hindi ka man umalis dun sa sitwasyon na yun. Tingnan natin. Ang iyong May. Page of coin. The Nine of Pentacles. The Ace of Cups. Ay. Tingnan mo naman yan. Oh, di ba? Tingnan natin si Explain niyo po. Okay. By the May. Yan. By the May, andito ka daw sa isang sitwasyon mo na maaring magkakaroon ka na ng disiplina to achieve something in your life. Halimbawa, mag-iipon ka na ng pera, o kaya naman, andito na yung mas magpo-focus ka sa yung achievement, o kaya sa magkakaroon ka ng yung mga gusto mong goal is i-take it action mo to make it real, mga ganon. May mga gusto ka nang i-achieve, ganyan. May mga bibigyan ka ng hard work. Pero, ang nakikita ko sa iyo is medyo mabibigo ka ata, no? Sa nakikita ko dito. Kapit lang. Kailangan mo dito by May, kailangan dito is disiplina when it comes to your money, no? Yan. Ang nakikita ko dito. Tsaka, andito rin yung sitwasyon na maaring may tao dito na magmamatigas. May tao dito na hindi siya makikinig sa'yo. Sa nakikita ko dito, by the May. Maaring anak mo, maaring karelasyon mo, ganyan. By the May also is unexpected blow of emotion ang nakikita ko dito by the May, no? Maaring madi-disappoint ka sa anak mo, sa karelasyon mo, sa kasama mo sa trabaho, o sa sarili mo to achieve something, ganyan. May mga challenge ako nakikita kasi by the May sa'yo. Yan, may mga intense, or sa iba naman is lungkot, sa iba naman is loneliness, sa iba naman is a conflict with someone. Yan. O malaki man o maliit yan. Mga pagkalito, ganyan, sa nakita ko dito. And also, yung mga disorder or unhappiness, ganyan. Or sa iba naman dito is maaring separation sa relasyon o sa trabaho, o kaya kabiguan sa iyong mga plano, ganyan. Kabiguan sa iyong mga uumpisahan, kabiguan sa iyong pera, ganyan, sa nakita ko dito. Kaya magkaroon ka ng disiplina when it comes to money. No, sa nakikita ko dito. Kasi halimbawa, may gusto ka ma-achieve na isang bagay. Di ba? Pas hindi mo siya ma-achieve daw. Medyo siguro delay, ganyan. Tsaka kailangan mo ditong magpakatatag by the May. Kasi maraming challenge ang darating sa'yo.
Maraming challenge dito by the May. By June. Ano po, after. Okay, thank you. By the June, ang nakikita ko sa'yo dito, by the June is magkakaroon ka daw ng isang awakening, no? O kaya andun kasi sitwasyon mo na may i-withdraw ka? Or kasi also parang may makikita kang isang resulta or may makikita kang katotohanan by the June. Ganyan. Also, halimbawa, tao na hindi ka binavalue, tao na hindi ka pinapahalagahan, boss mo, asawa mo, friend mo, ganyan, kasamahan mo sa trabaho, ganyan. And also, andito rin yung sinasabi dito na maaari magkaroon rin kayo dito ng, halimbawa, mayroong isang nangako sa'yo. Halimbawa, may nangako lang sa'yo. Halimbawa, asawa mo nangako sa'yo na tutulungan ka niya sa ganito, bibigyan ka niya ng pera, o kaya karelasyon mo, kung sino man yan, magulang mo, kapatid mo, asawa mo, ganyan, kung sino man yan. Tapos, maaaring yung pangako na yun is hindi siya matupad, ganyan. O kaya yung mga magbabayad ng utang, ganyan, maaaring hindi magbayad. And also, by the June kasi, is may nakikita rin ako sa'yo na lalabas yung pera mo. Kailangan mo, yung savings mo lalabas. Maaaring ma-scam ka, ganyan. Maaaring may mangutang sa'yo, hindi magbabayad. Maaring may mga mapirmahan ka na documents na mali. May mga padala na mali. May mga taong magiging sakim. May mga tao na abusuduhin ka sa kabaitan mo, ganyan. May mga tao na hindi sila magiging matulungin sa'yo. Ganyan, by the June. Ang dami mong challenge. Dito pala may challenge ka. Nagkakaroon ng equality. Halimbawa, sa karelasyon mo, sa kasama mo sa trabaho, sa boss mo. Halimbawa, yung boss mo, mas papaboran niya to, tapos ikaw hindi. O kaya, basta mga ganun. Example ko lang yun. In-example ko lang ha. Mag-ingat kayo by the June. Arigatou namaste, God bless.